Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Nagbanggaan ang parehong karwahe, na nagresulta sa isang malaking pagsabog ng spiritual energy. Lumabas na walang gasgas ang karwahe ni Laping, kaya napanganga si Burz. Tumingin siya kay Eve at tinanong kung okay lang siya, at sumagot si Eve na ayos lang siya. Sinabi ni Laping kay Burz na hindi tama ang ginawa niya, dapat protektahan ni Burz ang kanyang mga kakampi kahit pa maubos ang sarili niyang mga card. Binanggit ni Laping na ang determinasyon ang pinakamahalagang bagay. Tumingin si Burz sa kanyang mga daliri na naubusan ng life force at napaisip kung ano ba talaga ang determinasyon. Pinulot ni Laping ang kanyang card at tumawa dahil huli na para kina Burz at Eve. Natakot si Burz at Eve nang makita ang ngiti ni Laping. Natakot din si Elizabeth, dahil ang masamang pakiramdam na ito ay talagang hindi maganda. Kumuha si Laping ng dalawang card at binagsak ito sa lupa. Ang dalawang card niya ay mga clown. Biglang may crack na lumitaw sa espasyo, at nagulat si Eve at Burz nang makita ito. Mula sa crack na iyon, lumabas ang isang kamay na parang kamay ng clown, kasunod ang clown mismo, na ngumiti sa takot na si Eve at Burz. Nagulat si Elizabeth sa clown na iyon at gusto sanang tanungin si Laping. Ang nilalang na ito na tinawag ay ang clown, isang Supreme King Level 3-star Demon God. Nang makita ni Eve at Burz ang clown na nakatingin sa kanila at nakangiti, nanginginig sila sa takot. Inilahad ng clown ang kanyang kamay papunta sa kanila, pero huminto bago sila hawakan, at gumawa ng BTS love sign para takutin lang si Eve at Burz dahil clown siya. Pero nang maramdaman ng clown ang presensya ni Elizabeth, tumingin siya sa kanya at tumawa. Tinanong niya si Elizabeth kung ano ang tinitingnan niya at nagpakita siya ng kutsilyo sa kanyang kamay. Habang dinidilaan ang kutsilyo, binalaan niya si Elizabeth na mag-ingat dahil papatayin niya ito. Nagalit si Elizabeth at tinanong ang clown kung alam ba nito kung sino ang minamaliit niya. Ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang clown. Natatakot siya dahil sa oras na ito ay isinangkabi niya ang kanyang dangal at tinanggap ang feeding, kaya nakarating siya sa 3-star Demon God level. Pero si Laping ay basta na lang nakakatawag ng 3-star Demon God. Pagod at takot si Eve habang si Burz ay nagsimulang magsuka ng dugo, mabilis na nawawala ang kanyang life force. Wala nang sapat na enerhiya ang kanyang katawan para makaupo ng maayos. Ibababa ni Burz ang mga card at sinubukan niyang bumangon muli. Nagulat si Laping nang makita siya at tinanong kung okay lang si Burz. Para kay Laping, mukhang hindi pa rin gumagaling ang sugat ni Burz kaya siya sumusuka ng dugo. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Laping, ang mga card ni Burz. Matagal na sanang nanalo si Burz. Lumabas na pinapayagan lang pala ni Burz na laruin siya ni Laping, habang si Laping naman ay ignorante at inisip na sobrang lakas niya, na istorbo ang pahinga ng iba. Hinalo ni Laping ang lahat ng card, at sa ginawa niya, biglang nawala ang 3-star Demon God kasama ang mga ito. Kinuha ni Laping ang lahat ng card at sinabihan si Burz na sobrang saya niya. Sinabi niya kay Burz na matulog ng maaga, ngunit umalis si Ping na may pagkadismaya, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Burz at Eve. Sinabi ni Burz na ang legendary brave man ay talagang hindi mahulaan. Hindi makapaniwala si Eve na buhay pa sila. Galit na galit si Elizabeth at sinabing napaka-outrageous, ang paglalaro ng baraha sa dalawang tao ay isang kasinungalingan. Sinamantala lang ni Laping ang pagkakataon para bugbugin si Elizabeth. Kinabukasan, handa nang umalis sina Burz at Eve. Nakatayo sila sa harap ng bahay ni Laping para magpaalam. Tinanong ni Laping si Burz kung ayaw ba talaga niyang manatili. Nang 2 pang araw, malapit ng mani ang mga prutas na tinanim niya. Nagpaalam si Burz kay Laping at sinabing hindi na nila pwedeng abalahin pa sina Elizabeth at Laping. Napakabait ni Laping kaya hindi siya malilimutan ng mag-ama. Nainerview si Laping nang makitang may malaking tao na nagbibigay galang sa kanya ng ganoon. Sinabi niya na ayos lang at huwag masyadong seryosohin. Sinigurado ni Burz kay Laping na hindi sila magsasalita ng kung ano-ano pag alis nila. Nagpasalamat si Eve kay Laping dahil binigyan niya sila ng isang napakahalagang regalo. Sinabi ni Laping sa kanya na hindi naman ito malaking bagay, ordinaryong barley tea lang iyon, kaya huwag na siyang magalit. Biglang hinawakan ni Ping ang kamay ni Burz at binigyan siya ng isang bagay bilang souvenir.
Ang ibinigay ni Laping sa kanya ay ang mga card mula noong nakaraang gabi. Nagulat si Burrs na natanggap ang mga card na iyon. Sinabi ni Laping kay Burrs na kunin na niya ito dahil sobrang sama ng poker skills niya at hindi siya bagay dito. Umiiyak si Laping habang sinasabi iyon. Dumating din si Elizabeth. Sobrang gulat at takot si Burrs nang makita siya. Gumalaw ang bibig ni Elizabeth pero walang sinasabi. Sinabi niya kina Eve at Burrs na magmadali at umalis sa lugar na ito. Nang sabihin iyon ni Elizabeth, tumakbo ang dalawa ng mabilis hanggat kaya nila. Hindi man lang nakapagpaalam si Laping sa kanila at nagtataka siya kung bakit bigla silang tumakbo ng ganon kabilis. Pag-alis nila, bumalik si Elizabeth sa loob ng bahay. Sinabi niya na ngayon ay bumalik na ang lahat sa normal at inutusan si Laping na magluto para sa kanya. Sa kabilang banda, sobrang bilis ng takbo ni Burrs kasama si Eve. Halos magsuka na si Eve at sinabi niya sa ama na tumigil na. Huminto si Burrs, hingal na hingal at takot na takot. Natatakot siya dahil una, ang game test ng Legendary Brave, at pangalawa, ang banta ng Demon King kagabi. Nang umalis si Laping sa kanila, lumapit si Elizabeth at inatake sila gamit ang kanyang mga kamay. Bagamat hindi sila pinatay ni Elizabeth, iniwan nito ang isang uri ng sinaunang teksto sa kanilang mga leeg. Inutusan sila ni Elizabeth na umalis kaagad kinabukasan at huwag magkalat ng balita tungkol sa kanya at sa Legendary Brave kahit saan. Dahil sa takot, wala nang nagawa sina Burrs at Eve kundi tumango sa pagsang-ayon. Tiningnan sila ni Elizabeth ng galit at sinabi na kung magkakaroon sila ng anumang ideya na laban sa kanyang kagustuhan, ang sumpang marka sa kanilang leeg ay magpapabagsak sa kanila kaagad. Sinabi ni Burrs kay Eve na ang totoong kasaysayan ay ang Demon Queen na naghari sa mundo at si Laping, ang legendary hero, ay pagod na sa mga alitan sa mundo at ayaw na nilang maistorbo pa. Habang naglalakad, tumingin-tingin si Eve at sinabi sa ama na parang pamilyar ang lugar na ito. Tumingin-tingin si Burrs at nagulat, tinanong niya si Eve kung paano sila nakatakbo ng ganoong kalayo. Mula sa malayo, nakatingin sa kanila si Wang Kai. Siya ang nagpadala kina Eve at Burrs pabalik dito para hindi na nila maistorbo ang kanyang master at ang mabagsik na si Elizabeth. Hindi si Burrs ang tumakbo ng ganoon kabilis, sa totoo lang, si Wang Kai ang nagdala sa kanila ng ganoon kabilis gamit ang kanyang rocket nang hindi nila nalalaman. Ito rin ang lugar kung saan iniligtas ni Wang Kai sina Burrs at Eve dati, at naroon pa rin ang mga katawan ng mga Dark Guild Apostle. Sinabi ni Burrs kay Eve na maraming high-level monsters ang maaaring lumitaw malapit, kaya dapat na silang umalis agad. Biglang napansin ni Wang Kai na may paparating, pero inisip niya, sino ba ang may pake? Noong nakaraan, binugbog siya ng mabagsik na babae na iyon, at hindi na niya uulitin iyon. Pumasok siya sa isang teleportation portal at biglang nawala. Sa harap ni Eve at Burrs, biglang may lumitaw. Isa sa kanila ay lumilipad sa ere, habang ang iba ay nakatayo sa lupa. Ang lumilipad ay naglabas ng tunog na, Jin-Jin, at lahat sila ay mukhang masyadong nakakatakot. Nagulat si Burrs nang makita sila dahil sila ang Great Apostle at mga Apostle ng Dark Guild. Natakot si Eve nang marinig ang pangalan ng Great Apostle. Ang nilalang na lumilipad ay ang Great Apostle ng Dark Guild, isang level 2-star Great Demon Spirit. Ang iba naman ay mga apostle ng Dark Guild, na may mga ranggo mula level 2-star hanggang 4-star sa Devil rank. Nagulat si Burrs sa kanilang lakas dahil sobrang laki ng agwat ng kanilang mga kapangyarihan. Sinabi ni Eve sa ama na payagan siyang umalis kasama ang mga apostle at sinabihan siyang tumakas na. Si Eve mismo ay isang archer na level 1-star Great Magician. Napagtanto ni Burrs ang tunay na lakas ng determinasyon sa paglalaro ng baraha at tinawag ang Arrow God gamit ang mga card na ibinigay ni Laping sa kanya. Ang Arrow God ay kamukha ng ina ni Eve. Sa isang biglaang pagsabog ng spiritual energy, ang Arrow God ay may hawak na bow at arrow. Humiling si Burrs sa Arrow God na gamitin ang mga card, at ang spiritual energy ay nag-transform sa isang makapangyarihang bow at arrow. Itinapat ng Arrow God ang kanyang tira at pinaputok ang mga arrows sa mga apostle ng Dark Guild. Nawasak ng mga arrows ang lupa at tinamaan ang mga apostle isa-isa, pinapatay ang mga mas mababang level. Kahit ang Great Apostle ay hindi nakapagpigil sa lakas ng mga arrows at napatay. Pagkatapos, bumalik ang mga card sa kanilang lugar at ang Arrow God ay nag-merge pabalik sa kalikasan.
Pagod si Burrs mula sa napakalaking lakas na kanyang nakuha at napagtanto ang kahalagahan ng determinasyon bilang susi sa pag-unlock ng lakas ng mga card. Sa biro, sinabi niyang baka kailangan na niyang palitan ang kanyang propesyon. Sa huli, isang bagong propesyon, ang Card Master, ang isinilang sa Brave Continent. Si Burrs at Eve ay nasa estado pa rin ng pagkabigla mula sa kanilang nasaksihan na nakasisira na kapangyarihan ng mga card. Nalampasan nila ang mga apostle ng Dark Guild, na isang kahangahangang tagumpay. Isang linggo ang nakalipas, si Laping ay kumakain ng pakwan sa kanyang hardin at naisip na napakakahangahanga ng magical world. Napaka-successful ng kanyang hybrid fruit breeding method, pero sa kawalan ng sinumang makakasama, ang kasiyahan ng ani ay palaging may kulang. Sa kanyang mundo, may iba't ibang lahi kabilang ang mga demonyo, mandirigma, at mga elf, pero sa simula ay inisip ni Laping na kontento na siya sa mapayapang pagsasaka. Gayunpaman, nang mayroon na siyang lahat at nakipag-ugnayan sa labas ng mundo, nagsimula ang kanyang puso na maging balisa at gusto niyang tuklasin ito. Ganyan ang mga tao, kapag nakakuha ng isang bagay, gusto ng dalawa. Pero naramdaman niyang napakahina niya kaya nagpasya siyang kalimutan na lang ito. Biglang may usok na lumabas mula sa wala, at iyon si Elizabeth. Tinanong niya si Laping kung ano ang nasa isip nito. Sumagot si Laping na gusto niyang lumabas at makakita ng ibang bagay, pero sinabi niyang kalimutan na lang dahil sobrang hina niya. Ngumiti si Elizabeth at sinabi, kaya't sa wakas ay eager ka nang umalis sa lugar na ito. Inanyayahan niya si Laping na sumama sa kanya sa isang biyahe. Iniisip ni Elizabeth na ang labas ay hindi mapapantayan ni Laping, pero masyado siyang mayabang. Sobrang natuwa si Laping at sinabi kay Elizabeth na kung okay lang talaga sa kanya, ibang usapan na iyon kung siya ay may proteksyon ng Demon Queen. Tumugon si Elizabeth na may attitude, tigilan mo ang mga kalokohan, magbihis ka na. Matapos magbihis, pinuri ni Elizabeth si Laping sa kanyang mga kakayahan sa pagluluto at pananahi, sinabing napakabihasa nito. Sumagot si Laping, ito ang aking mga espesyalidad. Gusto rin sanang sumama ng robot dog sa kanila. Pinaikot ni Elizabeth ang kanyang daliri at isang magical door ang lumitaw sa harapan nila. Ipinaliwanag ni Elizabeth na gagamitin nila ang transfer door na ito upang makapunta sa pinakamalapit na bayan. Talagang nagulat si Laping sa mga kakayahan ni Elizabeth. Habang naglalakad si Elizabeth patungo sa gate, tinanong siya ni Laping ng ilang katanungan. Sinabi ni Laping na pagkatapos nilang lumabas, huwag siyang iiwan ni Elizabeth mag-isa kahit ano paman. Binibigyang diin din niya na kailangan panatilihin ni Elizabeth ang kanyang emosyon na stable at umakto ng low-key. Malinaw na sinabi ni Laping na walang pahintulot niya, hindi maaaring umalis si Elizabeth at binalaan siya na huwag gumamit ng magic ng walang ingat dahil masisira nito ang saya ng karanasan bilang ordinaryong tao. Talagang galit na galit si Elizabeth kay Laping, pero nagawa niyang kontrolin ang kanyang galit at sinabi kay Laping na naintindihan niya. Tinanong ni Laping, pagkatapos mong makita ang mga pagbabago sa labas, babalik ka ba sa akin? Nag-aalala si Laping na kapag wala na ang proteksyon ng barrier ng Novus Village, magiging pagkain siya ng mga demon beast sa loob ng ilang minuto. Sumagot si Elizabeth, syempre, pero hindi hanggang talunin kita, ang evil hero. Talagang natuwa si Laping, pero nagdagdag si Elizabeth na kailangan niyang pumayag sa isang hiling mula sa kanya. Naramdaman ni Laping ang kaba at hindi alam kung anong hiling ang nasa isip ni Elizabeth. Lumapit si Elizabeth kay Laping at sinabi, kapag bumalik tayo, gusto kong gumawa ka ng super deluxe assorted fruit pudding. Nagulat si Laping at naisip, pudding lang. Tinanong ni Elizabeth, may problema ba? Tiniyak ni Laping kay Elizabeth na wala siyang problema sa paggawa ng pudding para sa kanya kapag bumalik sila, at sinabi niyang, tara na. Naiwan ang robot dog at talagang nalungkot. Matapos silang maglakbay sa portal gate, masayang nagulat si Laping na makita ang isang magandang syudad pagkatapos ng mahabang panahon. Ang syudad ay tinatawag na Boartown, kung saan ang mga tao at mga halimaw ay namumuhay ng magkakasama ng walang problema. Pagkatapos makita ito, sumigaw si Laping, ang lugar na ito ay kamangha-mangha. Para bang pumasok sa ibang mundo. Pinaobserbahan din ni Elizabeth ang syudad pagkatapos ng mahabang panahon. Tinanong ni Laping si Elizabeth kung pwedeng tingnan ang isang equipment shop. Napansin niya na nagbebenta sila ng mga sangkap, pero nagtataka siya, hindi ba ito ordinaryong pork lang?
Talagang nasasabik si Laping na bisitahin ang labas ng mundo pagkatapos ng mahabang panahon. Pumansin si Elizabeth, 5 kalahating siglo na ang nakalipas at hindi naman ganoon kalaki ang mga pagbabago sa labas. Sumang-ayon si Laping, hindi naman ito kasing chaotic tulad ng sinabi ni Uncle Best. Ngumiti si Elizabeth at ipinaliwanag, iyon ay dahil nagtatag ako ng isang matibay na pundasyon noong ako ang namuno. Makikita mo, sa orihinal na mundo, ang iba't ibang puwersa ay nagtatalo at ang sitwasyon ay magulo. Ginamit ko ang aking absolute strength upang supilan ang lahat at nagtatag ng isang set ng mga patakaran kung saan lahat ay pantay. Kaya't ang tunay na nagligtas sa mundo ay si Elizabeth, hindi si Laping, ang tinatawag na legendary hero. Talagang galit na galit si Elizabeth dahil nakatakas si Laping nang hindi pinapansin ang kanyang mga salita, at sinabi niyang walang kwenta si Laping. Hindi man lang nito kinilala ang mga nakamit ni Elizabeth sa nakaraan. Pumunta si Laping sa isang maliit na pwesto kung saan may isang batang babae na nagbebenta ng mga cute na bunny dolls. Ang pangalan niya ay Annie. Matapos niyang suriin ng mabuti ang mga bunny dolls, sinabi ni Laping, ang ganda. Napakadetalye ng mga tahi, ang galing. Tinanong niya ang batang babae kung siya ang gumawa ng mga ito, at sumagot ang maliit na batang babae na siya ang gumawa ng mga doll. Tinanong niya si Laping kung gusto niya ang mga ito at nag-alok na ibenta ito sa kanya sa mas mababang presyo. Biglang may boses na umabot mula sa wala at sumigaw, sino ang nagbigay sa kanya ng permiso para magtayo ng pwesto dito? Si Demon Pig iyon. Sinipal ni Demon Pig ang pwesto ng maliit na batang babae at hinawakan ang kanyang kamay, ipinahayag na may utang na pera ang kanilang simbahan sa Argang bilang protection money at hindi pa ito nababayaran. Paano mo maglakas ng loob na magtayo ng pwesto sa lugar namin? Nataranta ang mga nakababatang kapatid ni Annie at nakiusap kay Demon Pig na ipagtanggol ang kanilang kapatid. Itinaas ni Demon Pig ang maliit na batang babae sa hangin, at matigas na sumagot si Annie, hindi mo kami kailanman pinrotektahan, bakit kami magbabayad ng protection money? Tumawa si Demon Pig at sumagot, bobo ka. Mula noong nakaraang buwan, ang kalye na ito ay nasa ilalim ng teritoryo ng aming beast gang. Kung gusto nilang mabuhay dito, kailangan nilang magbigay ng buwanang tributo. Pero nanatiling hindi kumbinsido ang maliit na batang babae at matapang na idineklara, hindi totoo yan. Ang simbahan ay pag-aari ng madre. Kapag bumalik ang madre, mapapahamak ka. Sumagot si Demon Pig ng may pang-uuyam, wala kang alam, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Sige. Palalayasin ko kayo mga ulila ngayon at jijibin ang sira-sirang simbahan. Nanunood si Laping sa lahat ng nangyayari mula sa gilid, at unti-unting nagagalit. Pinaalalahanan niya si Demon Pig na huminto, ngunit si Demon Pig na may malamig na mata ay sumagot, anong gusto mong gawin? Talagang natatakot si Laping, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo si Elizabeth sa tabi, nag-iisip kung gusto ba ni Laping na maglaro sa mga ordinaryong tao muli. Nag-request si Laping kay Elizabeth na tumulong sa sitwasyong ito, ngunit iniwas ni Elizabeth ang kanyang ulo at sinabi kay Laping na ayaw niyang tumulong at dapat ayusin ni Laping ang kanyang sariling problema. Lalo pang nagalit si Demon Pig kay Laping at tinanong ang kanyang mga intensyon. Talagang natatakot si Laping, pakiramdam na walang magawa habang walang tulong na ibinibigay si Elizabeth. Bigla, nagkaroon siya ng magandang ideya at sumigaw, lahat. Ang matigas na taong ito ay nambubuli sa isang maliit na batang babae. Halika't pagtulungan natin siya. Ngunit hindi pinansin ng lahat si Laping at ayaw makialam sa usapang ito. Tumawa si Demon Pig at nagkomento, akala mo ba may lalabas na tutulong sayo? Alam ng lahat dito sa kalye na ito ang aming beast gang. Tumingin si Demon Pig kay Laping at nagsabi, tingnan mo mga damit mo, dayuhan ka mula sa timog, di ba? Pero yung batang babae sa tabi mo, hindi masama. Nagsuggest si Laping, pag-usapan natin ito, may dala akong mga lokal na espesyal na pagkain sa backpack ko na pwede kong ibigay sa inyo. Pero tinanggihan ni Demon Pig ang alok at iniutos sa mga tauhan niya na bugbugin si Laping at dalhin yung babae pabalik sa gang nila para ikulong. Nagalit si Elizabeth at tinanong si Demon Pig, akala mo ba may sino man na may karapatan para ikulong ako? Talagang nasadlek ka na sa buntot ng tigre. Bigla, nagbago ang panahon at may kidlat na lumitaw sa langit na nagpatakot sa lahat. Lahat sila ay tumingin sa langit na naguguluhan, at nanginginig si Demon Pig.
Tinanong niya, bakit biglang nagbago ang panahon na ganito? Habang patuloy ang lahat sa pagtingin sa langit, pinigilan ni Laping si Elizabeth na huwag gumawa ng labis na hakbang, na binigyang diin na baka masira ang buong bayan. Hiningi niya kay Elizabeth na kumalma at ipinaliwanag na dapat lang nilang takutin ang mga ito. Hindi naman talaga ako makikipaglaban sa mga ordinaryong tao na ganito, di ba? Siniguro ni Elizabeth si Laping. Nagtaka si Demon Pig at sinabi na bibigyan niya sila ng pagkakataon sa pagkakataong ito dahil sa hiling ni Laping. Napansin ng batang babae ang makapangyarihang magic ni Elizabeth at naisip, ang galing naman ng magic ng ate. Bumalik sa normal ang langit at nagsimulang umulan. Si Demon Pig ay nananatiling naguguluhan sa nangyari. Kung umabot ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mga bagong updates. Alam nyo ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe? Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap. Nanginginig sa takot ang katawan ni Demon Pig habang tinatanong niya sina Elizabeth at Laping tungkol sa rason nila sa pagsuporta sa mga ulilang inaalagaan ng simbahan. Naguguluhan siya at nakakaramdam ng kaba sa pagharap sa kanila. Si Laping, napagtanto na baka hindi mag-work ang negosasyon, ay nag-propose ng deal kay Demon Pig. Nag-alok siyang magbayad para sa proteksyon at tinanong kung magkano ang gusto ni Demon Pig. Si Demon Pig, sabik sa oportunidad, ay kinakabahang nag-quote ng 10 gold coins para sa 2 buwan. Narinig din ni Elizabeth ang usapan mula sa gilid at natawa, sabay sabi, 20 gold coins lang. Ang owa mo naman, napakatanga. Nagulat si Laping at lumapit kay Elizabeth, sabay tanong, either way, Elizabeth, marami ka bang gold coins? Natuwa si Elizabeth sa papuri ni Laping, at sinabi niyang napakarami niyang treasures na hindi niya mabilang. Nagulat si Laping at nagtanong, pahiram naman ng konti. Ibebenta ko ang mga gulay sa bahay namin at babayaran kita mamaya. Pero hindi natuwa si Elizabeth sa ideya ni Laping. Ayaw niyang ibenta ang mga precious niyang gulay para lang sa 10 gold coins. Sinabi niyang tanga si Laping. Nag-aalok si Laping na gamitin ang pagkain niya kapalit ng mga walang silbi at hindi naman makakatulong. Bukod dito, hindi siya nagdala ng kahit anong gold coins nang pumunta siya para hanapin si Laping. Pagkatapos niyang i-hire si Laping, binangga niya ang ulo niya sa lupa, talagang nagulat siya at hindi alam kung anong mangyayari sa kanya. Tinawag ni Demon Pig ang mga tao niya at tinanong sina Laping at Elizabeth kung magbabayad ba sila ng pera o hindi. Talagang kinakabahan si Laping, kinakamot ang ulo niya at sinabing wala siyang gold coins. Tinanong niya kung pwede bang gamitin ang mga lokal na produkto sa bag niya bilang kapalit. Nagalit si Demon Pig at sinabi kay Laping at Elizabeth na kung naglalaro lang sila sa kanya, ayaw na niyang makinig sa kanilang nonsense. Inutusan niya ang mga tao niya na patayin si Laping at hulihin si Elizabeth. Biglang may pouch na puno ng gold coins na dumapo mula sa wala at tumama kay Demon Pig sa mukha. Talagang nagalit si Demon Pig at tinanong kung sino ang nagtapon ng pouch sa mukha niya at nagbanta na papatayin sila. Pero napansin niya ang isang makintab na bagay sa pouch. Nang tiningnan niya ng mabuti, nakita niyang puno ito ng gold coins at nagulat siya. Dumating ang isang lalaki. Ang kalahating katawan niya ay tao at ang kalahating katawan ay kabayo. Sinabi niya kay Demon Pig na itigil na ang panggugulo sa kaibigan niya at umalis na siya sa sandaling makuha niya ang pera. Ang pangalan niya ay Hawthorne Torres. Pagkakita sa kanya, sinabi ni Demon Pig. Napag-alaman na siya ay mula sa The Sword Street Guild na si Thunder Thorn. Nang malaman ni Demon Pig na isa siyang talagang makapangyarihan at kilalang adventurer, sinabi niya na bibigyan siya ng konting respeto kapag nakuha na niya ang pera. Pagkatapos, sinabi ni Demon Pig sa mga tauhan niya, "Tara na," pero bago umalis, nagbigay siya ng babala sa maliit na batang babae na hindi siya magiging maswerte sa susunod na buwan. Nang umalis si Demon Pig, tinulungan ni Laping ang maliit na batang babae. Nagpasalamat ang batang babae kay Laping sa pagtulong sa kanya sa sitwasyong ito nang walang ibang gustong tumulong. Talagang masaya si Laping nang makita na okay siya. Nagpasalamat din si Laping sa adventurer sa pagtulong sa kanila at nag-alok ng mga prutas. Kung okay lang, pakisuyo tanggapin mo ito. Sa isang mapagpakumbabang ngiti, sinabi ni Thunder kay Laping, wala kang dapat ipag-alala, trivial lang ito. Tumingin siya kay Elizabeth at sinabi,
Kung willing ka, gusto kong makipag-partner sa iyo sa isang bagay. Sa tingin ko, walang magandang balak ang taong ito kay Elizabeth. Ngunit magpatuloy tayo sa kwento. Inadjust ng maliit na batang babae ang salamin niya at tinanong, ano ang ibig mong sabihin, partner? Ano ang maitutulong namin sa iyo? Sinabi niya sa isang kain na hinalang ngiti, Tara, pumunta tayo sa ibang lugar para pag-usapan ito. Kung mag-work ito, sa tingin ko makakasolusyon ito sa mga problema natin sa pera. Pinagsama ni Elizabeth ang mga kamay niya at sinabi na hindi siya interesado, sabay tanong kay Laping na umalis na. Pero humingi ng tulong si Laping kay Elizabeth, huwag kang umalis, just help us out. Tingnan natin kung ano ang masasabi nila, sabi ni Laping. Tinawag siya ng maliit na batang babae na may mga nakababatang kapatid, Sister Annie, lalabas ka ba? Nag-aalala sila para sa kanilang ate dahil baka muling makap-trouble ito dahil sa kanila. Tiniyak ni Annie sa kanila na huwag silang mag-alala, magiging safe siya. Sinabi niyang umuwi na sila sa simbahan at babalik siya agad. Nang papasok na sila sa pub, tinanong sila ng horseman na kapag pumasok kayo sa tavern, manatili kayong malapit sa akin. Hindi niyo alam kung ano ang mangyayari. Nang pumasok sila sa pub, lahat ay nakatingin kay Elizabeth at Laping. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kay Elizabeth, Hey babe, mukhang basura ang mga lalaki sa paligid mo, gusto mo bang dito ka na lang? Alam ni Laping at ng maliit na batang babae na kung gagawin nila ito, papatayin ni Elizabeth ang lahat dito. Pagkarinig nito, kumikislap ang mga mata ni Elizabeth ng pula, talagang galit na galit siya at inilabas ang killing intent niya, sabay tanong sa lalaki, ulitin mo nga yan. Nang makita ang killing intent ni Elizabeth, talagang natakot ang lalaki na nag-comment kay Elizabeth. Nag-aalangan ang katawan nila sa takot. Iniliko ni Elizabeth ang kanyang ulo kay Laping at sinabi na siya ang may kasalanan sa pagpilit na pumunta sa napakapangit na lugar na ito at sa pag-aaksaya ng oras niya. Talagang galit na galit si Elizabeth kay Laping. Si Laping naman, kinakabahan, ay sinabi kay Elizabeth, nandito na tayo eh. Bakit hindi na lang sila pumasok? Tanong ng horseman, dito kayo, please, sa private room na ito at walang mga outsiders na makakaabala sa inyo. Binuksan ng horseman ang pinto at sinabi na nandito na sila. Pagpasok, nakita nila ang isang grupo ng cute na mga babae na nakapaligid sa horseman. Sabi nila, Master, finally nandito ka na. Nag-alala kami sa iyo. Gusto naming sumama sa iyo sa susunod. Tumingin ang horseman kay Laping at sinabi niyang nakalimutan niyang banggitin na may ilang asawa rin siya dito. Nang makita ito, talagang nagulat si Laping at walang masabi. Tinanong niya, may 4 kang asawa. Alam ko na simula pa lang, suspicious na ang taong ito. May 4 na asawa siya at ako, single. Anyway, magpatuloy tayo sa kwento. Nagsimulang magbuhos ng tsaa ang horseman para sa lahat at sinabi, ay introduce ko sila sa inyo. Una, ito sa tabi ko ay si Gasha, ang propesyon niya ay shield warrior. Kasunod niya ay si El, ang assassin, at si Glee, ang mage. At huli, si Jallia, isang amazing elven archer. Nang makita si Jallia na mula sa lahi ng elf, sinabi ni Laping na nakilala niya ang isang babae na may elf bloodline ilang panahon na ang nakalipas. Tinanong ni Elizabeth ang horseman na itigil na ang small talk, sayang lang ang oras. Kailangan na nating umalis. Isa sa mga babae ang nagtanong sa horseman tungkol kay Elizabeth, anong deal kayong babae na ito? Talagang nakakainis ang attitude niya. Si Elizabeth ay talagang galit at sinabi, ganito ang isang queen. May opinyon ba sila? Ang catgirl ay sumagot, nakakatawa, tinatawag pa niyang sarili niyang queen. Master, okay ba ang utak ng babaeng ito? Tumingin ang elf girl kay Elizabeth at sinabi na sa itsura ng mga tainga nito, malamang ay isa siyang mababang half-breed na may kaunting dugo ng elf. Anong ginagawa niya sa harap ko? Pagkarinig dito, talagang nagalit si Elizabeth at sinabi sa elf girl, kung ipipilit mo ang pagdadala ng kapahamakan sa sarili mo, huwag mong sisihin ang queen na ito kung mapatay ka. Nang marinig ito, alam ni Laping na kung hindi niya maklaim si Elizabeth, magkakaroon ng disaster. Kumuha si Laping ng puding mula sa bag niya at ibinigay ito kay Elizabeth. Nang ipakita ni Elizabeth ang puding sa kamay ni Laping, nawala ang galit niya at talagang natuwa siya nang makita ang masayang mukha ni Elizabeth.
Nakaramdam si Laping ng ginhawa at sinabi, buti na lang handa ako. Matapos maklaim si Elizabeth, sinimulan ni Laping ang pag-uusap sa mga horseman. Sabi niya, actually, galing kami sa isang napakalayo at walang pangalang tribo. Si Elizabeth ang prinsesa ng tribong iyon at ako ang kanyang lingkod. Pagkarinig sa mga salita ni Laping, sinabi ng Catgirl, syempre, kaya pala kakaiba ang kanyang pag-uugali at asal. Siya ay isang tribal princess na hindi pa nakakita ng mundo. Isang babae pa ang nag-comment, ang pangalan niya ay Elizabeth Wright. Galing siya sa uncivilized na tribo na sumasamba sa Demon Queen sa Demon Realm, kaya pala bastos at uncivilized ang ugali niya. Nilagay ni Laping ang daliri niya sa labi niya at humingi ng katahimikan, binanggit na baka marinig sila. Ipinaliwanag din niya na unang beses pa lang ni Elizabeth na lumabas kaya nag-a-adjust pa siya sa mga cultural differences. Iniisip ni Laping na dapat naman may sense ang paliwanag na ito, umaasa na hindi na sila magtatanong patungkol kay Elizabeth. Pinakalma ng horseman ang lahat at sinabing bumalik na sila sa business. Ipinahayag niya ang kagustuhan niyang imbitahan sina Elizabeth at Laping na sumama sa team niya para mag-explore ng isang dungeon para sa treasure. Pero nag-aalangan ang horseman dahil sa nakakatakot na demonic power na naramdaman niya kay Elizabeth kanina, at iniisip kung baka mula siya sa demon race. Tinanong ni Laping ang horseman tungkol sa treasure dungeon, naghahanap ng mas detalyadong paliwanag. Tumingin din siya sa batang si Annie at tinanong kung alam ba niya kung ano ang treasure dungeon. Sinagot ni Annie ang tanong ni Laping at ipinaliwanag. Ipinapaliwanag ni Annie na ang mga treasure dungeon ay sinasabing mga magical spaces na itinayo ng mga sinaunang makapangyarihang nilalang para magtago ng mahahalagang bagay. Kadalasan, ang mga dungeon na ito ay nakatago sa napakadelikadong mga lugar. Pagkarinig sa paliwanag ni Annie, nagkaroon ng ideya si Laping kung ano ang itsura ng mga treasure dungeon. Binanggit ng horseman na nag-effort din siya ng husto para makakuha ng balita tungkol sa treasure dungeon na ito. Gayunpaman, ang kondisyon para mabuksan ang barrier ay kailangang umabot ng 8 ang bilang ng mga tao. Kung kulang ang tao, hindi sila makakapasok sa dungeon. Sinabi ni Laping, kaya pala hinahanap mo kami para makomplito ang bilang. Sinimulang bilangin ng batang si Annie kung ilan na sila. Pagkatapos niyang mabilang, nagsimula siyang umiyak dahil siya ang ika-8 miyembro ng party. Tinatanong niya ang horseman nang umiiyak kung pwede bang hindi siya sumama. Nalito si Laping matapos makita si Annie, at tinanong siya, anong problema? Ang mga treasure dungeon ay tila mahahalaga, hindi ka ba dapat masaya na sasama? Hindi pinapansin ni Elizabeth ang usapan, at tuloy-tuloy lang sa pagkain ng puding niya na parang walang iniintindi. Humarap si Annie kay Laping at sinabi, Kuya Laping, hindi mo alam, ang mga treasure dungeon ay kadalasang napakahirap at isa lang akong 4 na bituin na magician. Kung sasama siya, malamang mamamatay siya. Hindi alam ng mga tao ang tungkol sa power level sa Demon World. Paliwanag ni Annie, may 10 uri ng magic power level na ginagamit na reference, Magician, Mage, Grand Mage, Demon Spirit, Great Demon Spirit, Demon Sect, Demon Sovereign, Demon King, Demon God. Ang magic power level ay isa sa mga standard para sa lakas. Nagkamot ng ulo si Laping at sinabing hindi siya masyadong familiar sa magic levels ng mundong ito. Sinabi ng horseman kay Laping na kailangan lang niyang tulungan sila na mabuo ang required number of people, sila na ang bahala sa laban sa loob. Ang treasure na makukuha niya sa huli ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanila, at tinatayang aabot sa ilang libong gold coins. Isa sa mga asawa ng horseman ang nagbanggit na single-handedly niyang napigilan ang ilang Dark Apostles na gustong kunin si Jelia ilang araw na ang nakalipas, na nagpapakita ng kanyang lakas. Natuwa si Annie nang marinig ito, na pagtanto niyang makakakuha sila ng tens of thousands na gold coins mula sa dungeon. Sa dami ng perang iyon, masosolusyonan nila ang financial problems ng simbahan. Nakiusap si Laping kay Elizabeth na tulungan silang makumplito ang bilang para masolusyonan ang kanilang financial problems. Habang kumakain si Elizabeth ng kanyang puding, hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ni Laping at sinabing, Sage, wala naman akong problema. Huwag lang istorbohin ang queen sa pag-enjoy ng masarap na puding. Pagkatapos makumbinsi sila, sinabi ng horseman sa isa sa mga asawa niya na kunin ang crystal ball.
Kinuha niya ang crystal ball mula sa bag ng horseman at nilagay ito sa mesa. Gulat na gulat si Laping nang makita ang crystal ball at hindi alam ang gamit nito. Ipinaliwanag ng horseman na ipapakita niya kay Laping kung paano gamitin ito. Nilagay niya ang kamay niya sa crystal ball, lumabas ang maliwanag na liwanag, at sinabi niya na ito ay ang magic measurement crystal ball ni Glee. Pag pinatong mo ang kamay mo dito, masusukat ang magic level mo. Inalis ng horseman ang kamay niya mula sa crystal ball at lumabas ang magic level niya, na nag-register ng 8,769. Nagulat si Laping at si Annie sa nakita nila. Tinanong ni Laping kung ito ba ang magic measurement crystal ball ni Glee at kung kailangan lang nilang ilagay ang kamay nila dito para masukat ang kanilang magic level. Lumalabas na ang crystal ball na ito ay nagko-convert ng magic level sa mga numero. Ang 8,769 na ay nasa demon spirit level. Sinabi rin ng horseman na ang magic level niya ay nasa 4-star demon spirit. At ang mga asawa niya ay puro mga 4 or 5-star grand mages. Dahil magsasama-sama sila, mas mabuti kung magkakakilala sila at makikipagtulungan ng maayos. Pagkarinig sa mga sinabi ng horseman, nilagay ni Annie ang kamay niya sa crystal ball at lumabas ang magic level niya na 300. Isa sa mga asawa ng horseman ang nagkomento na mas mataas pa rito ang level ni Annie noong una siyang nagpalit ng trabaho. Labis na nadismaya si Annie sa narinig na malupit na mga salita mula sa asawa ng horseman at nagsimulang umiyak. Humingi siya ng tawad, sinabing hindi tumataas ang magic level niya at isa lang siyang ordinaryong babae. Samantala, sobrang excited si Laping matapos makita ang demo ng magic crystal. Sabi niya, patinggan nga, try ko rin. Alam niyang hindi pa siya nakakapag-aral ng magic nitong mga nakaraang taon, pero bilang legendary hero, hindi naman siguro mababa ang potential niya. Buong pananabik niyang nilagay ang kamay sa magic crystal. Ngunit, walang agarang reaksyon mula sa crystal ball. Biglang lumabas ang numero sa crystal ball, at ipinapakita nito na ang magic level ni Laping ay 0. Pagkakita nito, sobrang naguluhan ang horseman at hindi niya alam kung anong nangyari, hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Sabi niya, kahit isang pure martial arts user, hindi magze-0 ang magic level. Nilagay ni Laping ang kamay niya sa noo at nagpaliwanag na ang tulad niyang nag-farm lang buong buhay ay wala talagang magic. Umupo siya sa kanyang upuan at mamulong, wala na talagang pag-asa, wala akong magic sa buhay na ito, dahil hindi siya nag-aral ng magic at swordsmanship, puro farming work lang ang ginawa niya. Sobrang na-disappoint ang Catgirl nang makita ang magic level ni Laping. Tinanong siya kung anong kaya niyang gawin, sabi niya mukha siyang pabigat lang sa team. Pagkarinig nito, sumagot si Laping na may talent din naman siya, sa farming. Binanggit niya na kamakailan lang ay may na-harvest siyang mga prutas na pwede nilang subukan. Ang mga asawa ng horseman ay nagpapakita ng pagkadismaya at nagtatawanan kay Laping. Sabi ng isa, tipikal na taga-baryo, dapat itabi na lang ang mga prutas para sa sarili nila, mukhang di na nila siya kailangan. Ang Catgirl ay nagtataka kung ordinaryong servant nga lang ba talaga si Laping dahil mukha siyang hindi basta-basta. Pinakalma ng horseman ang lahat at sinabi kay Elizabeth, Princess Elizabeth, subukan mo rin, gusto naming malaman kung ano ang magic level mo. Pero hindi nakinig si Elizabeth sa sinabi ng horseman, pero kinumbinsi siya ni Laping na makipag-cooperate sa kanila. Pagkarinig nito, naiinis si Elizabeth at sinabing gusto ba nila talaga ang reyna na samahan silang makipaglaro sa mga ignorante at mortal na ito. Nilagay niya ang kamay niya sa crystal ball, at biglang lumiwanag ito ng sobrang lakas, kaya wala nang makakita ng nangyayari. Pumikit ang lahat dahil sa matinding liwanag. Natakot si Laping, iniisip niya na kapag nalaman ng iba ang tunay na pagkatao ni Elizabeth bilang Demon Queen, tiyak na magkakagulo. Sinabi niya kay Elizabeth na kontrolin ang kanyang magic level para hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sumagot si Elizabeth na alam niya ang ginagawa niya at hindi niya ilalabas ang totoong kapangyarihan niya. Naisip ni Elizabeth na bihira siyang makalabas kaya lalaruin niya si Laping. Kinontrol niya ang kanyang kapangyarihan at lahat ay sobrang namangha sa nangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang ipakita ng crystal ball ang magic level ni Elizabeth. Ang level niya ay 8,768. Pagkakita nito,
Sinabi ni Annie sa lahat na ang level ni Ate Elizabeth ay katulad lang ng kay Horse Brother, isang demon spirit level ng lakas. Pagkakita sa magic level ni Elizabeth, sobrang nagulat ang mga asawa ng horseman. Di nila maintindihan paano naging kapantay ng kanilang kapatid ang level ng babaeng to. Isa sa mga babae ang nagsabi, hala, posible bang 4-star demon spirit din ang babaeng ito? Nakaramdam naman ng ginhawa si Laping matapos makitang kontrolado ni Elizabeth ang kanyang magic power level. Samantala, sinabi ng horseman na kahanga-hanga talaga si Elizabeth, at karapat-dapat siyang prinsesa ng kaharian. Sa pagsama niya, mas lalaki ang tsansa nilang makuha ang kayamanan. Nagtanong si Annie kung paano sila makakarating sa treasure dungeon, at iniisip din ni Laping na ito ang pangalawang beses niyang lumabas at nakatagpo siya ng ganitong klaseng pagkakataon. Magandang paraan ito para matuto mula sa kanila. Sinabi ng horseman sa isa sa kanyang mga asawa na ipaliwanag kung paano sila pupunta sa treasure dungeon. Sumang-ayon ang asawa niya, kumuha ng scroll mula sa kanyang bag, at itinapon ito sa ere. Nagliwanag ang scroll, ito ay isang teleportation scroll. Gamit ito, makaka-teleport sila diretso sa treasure dungeon. Pagkatapos gamitin ang teleportation scroll, napunta sila sa dungeon. Nagulat si Laping at sinabi, nakakahilo pala ang teleportation. Natakot naman si Annie matapos makaramdam ng kakaibang aura mula sa dungeon. Pero si Elizabeth ay walang pakialam sa dungeon. Mas delikadong mga bagay na ang hinarap niya kaysa rito. Nagsalita ang horseman sa lahat at sinabing, huwag na nating patagilan pa, pasok na tayo sa treasure dungeon. Nang marinig ito, sinabi ni Elizabeth na ayaw na niyang pumasok at tinanong si Laping, umuwi na lang tayo. Nang marinig ito ng horseman at ng kanyang mga asawa, nagulat sila. Isang babae ang nagsabi kay Elizabeth, ano bang drama ang ginagawa niya? Nandito na siya tapos biglang nagbago ng isip sa huling minuto. Niloloko ba tayo nito? Dalawa pa ang nagsabi, alam ba niya kung ilang crystals at magic power ang nagamit para magawa ang teleportation scroll? Kung hindi siya papasok, wag na siyang umasa na makakalabas pa siya rito. Nang marinig ito, nagalit si Elizabeth at tinanong sila, kung may lakas kayo, bakit hindi niyo subukang pigilan ako? Gusto niyo bang subukan? Lumapit naman si Laping at sinabing, huwag kayong padalos-dalos, pakinggan niyo siya sandali. May naisip akong paraan. Pagkatapos, nagsimula siyang magmakaawa kay Elizabeth, sinabing, dahil nandito na rin tayo, samahan mo na lang ako para makita ito. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Annie si Elizabeth, napansin mo ba sa loob ng yungib, may isang magic power na halos katulad ng sayo? Pagkarinig nito, naisip ni Laping, may magic power na halos katulad ng kay Elizabeth. Ano bang ibig sabihin ni Annie? Hindi tuloy maintindihan ni Laping ang sinasabi niya. Biglang lumapit si Horseman, itinulak si Laping, at sinabing, Elizabeth, kahit anong panganib ang harapin natin sa loob, paprotektahan kita. Pakiusap, sumama ka sa akin, Princess Elizabeth. Hindi pinapansin ni Elizabeth si Horseman. Sinabi niya kay Laping na sumunod sa kanya, dahil bihira siyang lumabas, pagtitripan na lang niya si Laping. Walang sinabi si Laping at sinimulang sundan si Elizabeth. Naiinis naman si Horseman at kinagat niya ang labi sa inis. Pumasok sila sa dungeon isa-isa, at namangha si Annie dahil ito ang unang beses niyang pumasok sa isang dungeon. Habang nasa loob, napansin ni Laping ang pag-close ng dungeon barrier at tinanong kung hindi na ba sila makakabalik sa pinanggalingan nila. Ipinaliwanag ni Elizabeth, sa espesyal na magic space na ito, imposible makalabas gamit ang transfer magic. Maliban na lang kung mas malakas ka sa nag-set up ng barrier. Hanggat hindi natin nahahanap ang target na lokasyon at natutugunan ang mga requirement ng barrier setter, hindi tayo makakalabas. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na sila sa main entrance ng dungeon. Isa sa mga babae ang nagsabi na basta kasama nila si Master Horseman, siguradong makukuha nila ang hinahanap nila. Isang babae naman ang mamulong, nagtataka kung ano ang gagawin nila kapag nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. Narinig ni Annie ang usapan nila at tinanong si Ate Jelliel kung ano ang ibig sabihin nila sa bagay na iyon. Hindi siya sinagot ng elf na si Jellia at sinabi lang na ginto at mga kayamanan iyon. Tiniyak niya kay Annie na hindi siya mapag-iiwanan. Samantala,
Tinanong ni Laping ang tungkol sa mga daanang nasa harap nila at nag-isip kung saan sila pupunta. Sa isip niya, wala namang problema basta't kasama si Elizabeth. Dito magsisimula ang tunay na adventure nila. Tinanong ng Catgirl si Horseman kung alin ang tamang daan at kung kailangan nilang maghiwa-hiwalay. Sinabi ni Horseman na hindi pa kailangang maghiwalay sa ngayon at inutusan ang isa sa mga babae na gamitin ang move na alam niya. Sumang-ayon ang pink-haired girl at ginamit ang magic wand niya para hanapin ang tamang ruta papunta sa treasure. Sinabi niya kay Elizabeth na mabilis niyang matutunton ang pinakamaikling daan patungo sa kayamanan. Ngumiti si Elizabeth at sinabing, ignorante lang ang babae at hindi alam kung gaano kalaki ang mundo. Pagkalipas ng ilang oras, ipinakita ng pink-haired girl na maraming treasure boxes sa kanilang daraanan, ngunit sinabi rin niya na may mga halimaw sa loob ng dungeon at lahat ng mga ito ay nasa boss level. Pagkatapos maghanap, naubos ang mana ng pink-haired girl kaya hindi na niya kayang mag-explore pa. Makalipas ang ilang sandali, tinanong siya ni Horseman tungkol sa sitwasyon sa maze at kung na-explore na niya ito hanggang dulo. Sagot ng pink-haired girl, tila walang katapusan ang maze na ito. Na-extend na niya ang magic niya sa limitasyon, pero wala pa rin siyang makitang dulo. Nagulat ang dalawa pang babae at sinabing, hindi pwede. Ang magic extension ng Glazed Concentrated Distance ay aabot ng 3 kilometro. Iminungkahi nilang gumamit ng Spirit Divination, ngunit 34% lang ang accuracy rate nito, kaya hindi sila sigurado. Nagsuggest naman ang Catgirl na maghiwa-hiwalay sila at kumilos ng grupo gamit ang clone technique para sa suporta. Lumingon si Laping kay Elizabeth at tinanong siya, Elizabeth, alam mo ba talaga kung paano makalabas dito? Ngumiti si Elizabeth at sinabing, syempre naman, ang maze na ito ay isang simpleng illusion lang. Hindi makakalabas ang mga ignorante kung gusto nilang hanapin ang dulo. Nagtanong si Laping kung bakit hindi na lang siya tumulong para makabawi agad ng utang na loob. Tumanggaw si Elizabeth at sinabing, hindi. Dagdag pa niya, nagbago na raw siya ng isip at gusto na lang niyang panoorin ang mga ito na magpakasire kasama siya. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang maraming tunnel, at isa rito ang tamang daan. Kapag nahanap nila ang tamang direksyon, madali nilang maaabot ang kayamanan. Sinabi ni Little Girl Annie na kung dadaan sila sa pangatlong kuweba, malamang ay mararating nila ang destinasyon. Narinig ito ni Laping at sobrang natuwa, kaya tinanong niya kung paano niya nalaman iyon. Sagot ni Annie, hula lang naman, hindi ko rin sigurado kung tamang tunnel iyon. Dagdag pa niya, may kakaibang magic na nagmumula sa direksyong iyon. Agad na tumugon ang pink-haired girl, sinabihan si Annie na puro kalokohan ang sinasabi nito. Pinagtataka niya kung bakit hindi niya naramdaman ang sinasabing magic ni Annie. Pinagsabihan pa niya ito at sinabing, isang hamak na 4-star maid lang siya, kaya't huwag basta-basta magkomento. Dahil sa malamig na mga salita ng pink-haired girl, natakot si Annie at humingi ng tawad. Sabi pa ng pink-haired girl, hindi pa nila lubusang na-explore ang lugar, at ayon sa kilalang eksplorasyon, ang huling daanan ang may pinakamababang bilang ng mga halimaw. Kaya, dapat daw dumaan sila doon. Pagkarinig sa sinabi ng pink-haired girl, tinanong ni Horseman ang Catgirl kung ano ang tingin niya. Sagot nito, mas mainam pa rin kumilos sa maliliit na grupo para mas mabilis nilang ma-explore ang lugar. Sang-ayon naman ang isa pang babae at sinabing, mas mabuti na sundin si Glee, ang pink-haired girl, kahit magkamali man tayo sa huli. Pwede naman silang bumalik ng magkakasama, ito ang pinakaligtas. Sinabi ng pink-haired girl kay Horseman na magtiwala ito sa kanya, at gagabayan niya sila ng ligtas papunta sa kayamanan. Pagkatapos pag-isipan ni Horseman, sinabi niyang sabay-sabay silang kikilos at pupunta sa huling kuweba. Pagkarinig sa sinabi ni Horseman, sumigaw si Annie, pwede kahit saan, basta wag sa huling kuweba. Sinimulan niyang mag-cast ng kanyang puppet magic at sumamon ng cute na rabbit doll. Pinapante niya ito sa huling tunnel, at sa sumunod na sandali, lumabas ang isang malaking halimaw mula sa tunnel at kinain ang rabbit doll, na ang ulo na lang ang natira. Pagkakita sa nakakatakot na eksenang ito, nanginig sa takot ang buong katawan ni Laping at tinanong niya ang lahat, ano yon? Sagot ni Elizabeth, isa yang parasitic beast, karaniwang makikita sa katawan ng mga dambuhalang halimaw.
Itinanong ng Catgirl sa pink-haired girl kung ang na-explore na area ba ay nasa loob ng tiyan nito. Nagalit ang pink-haired girl kay Annie dahil sa pagsisiwalat nito. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Elizabeth na hayaan na silang maghirap dito ng mag-isa at niyaya si Laping na umalis na. Ngarag si Laping at tinanong si Elizabeth kung siya na lang ang dapat manguna sa daan. Hindi nila alam kung anong panganib ang naghihintay sa kanila habang nagsimula sina Elizabeth at Laping na pumunta sa tunnel. Tinanong ni Annie kung tama ba ang direksyon at humiling sa kanila na maghintay. Sa susunod na sandali, tinanong ng Catgirl ang kanyang master, ang Horseman, kung dapat ba siyang gumamit ng clone para sundan sila at mangolekta ng impormasyon. Sinabi ng Horseman sa Catgirl na hindi na kailangan dahil inisip niyang, matapos makita ni Elizabeth ang takot na dulot ng Mimic Worm, hindi siya makakagawa ng ganitong kalmadong desisyon ng walang tiwala. Mukhang hindi simple ang background ni Elizabeth. Sinabi ng Horseman sa kanyang mga asawa na susundan nila sila sa mga susunod na sandali, kaya't nagsimula silang sundan si Elizabeth. Sa kabilang panig, sa kailaliman ng dungeon, nakita ang isang napakalaking nagniningning na mata ng halimaw. Diyan nagtatapos ang part 6 ng ating recap. Kung nakaabot ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Maraming salamat sa suporta. Mga monsters ang nagsimulang umatake sa tema. Nagsimula silang lumaban sa mga monster. Tinanong ng Horseman ang asawa niya kung naayos na ba nila ito. Sinabi ng babaeng mandirigma na napatay na nila ang natitirang mga monster, pero patuloy na dumarating ang mga monster sa daan na ito at hindi sila tumitigil. Sa kabila naman, nagtatago sina Laping at ang batang si Annie sa likod ni Elizabeth. Tinanong ni Laping si Elizabeth kung safe na ba at kung may natitirang mga monster pa. Lumingon si Elizabeth kay Laping, kitang-kita ang inis sa mukha niya, at sinabihan siya na isa siyang napakabad na aktor. Sinabi ng pink-haired na babae kay Annie na kasalanan niya ang lahat, tinuro ang daan na dinaanan nila na puno ng mga monster. Sabi pa niya na kung sinunod lang nila ang mungkahi ni Laping, matagal na sana nilang natagpuan ang kayamanan. Dinepensahan ni Elizabeth si Little Annie at sinabi sa pink-haired na babae na mas maraming monsters ang natural na nagtitipon kapag mas mataas ang konsentrasyon ng magic. Binigyang diin niya na bilang isang mage, dapat alam na ng pink-haired na babae ito. Pagkarinig nito, sobrang nainis ang pink-haired na babae. Sinabi niyang alam niya na si Elizabeth ay isang 4-star demon spirit na kayang talunin ang mga monster, pero nakatayo lang ito at nanonood ng malamig. Sinabi pa niya na napakadesperado at walang awa si Elizabeth. At wala siyang pakialam sa kahit sino. Sumagot si Elizabeth na problema nila ito at ito ang napagkasunduan nila bago umalis para harapin ang mga monster na makakasalubong nila. Lumapit ang Horseman at sinubukang kalmayan ang pink-haired na babae. Paalalahanan siya na ipinangako nilang protektahan sila. Sa narinig, mas lalo pang nainis ang pink-haired na babae. Tumalikod ang Horseman kay Elizabeth at ngumiti ng may lamang, sinabing okay lang at isang karangalan ang pag-escort kay Miss Elizabeth. May bahid ng sarkasmo, at iniisip ng tagapagsalaysay kung ilang babae ang gusto niyang isama sa kanyang harem at ano ang plano niya sa kanila. Ngayon, balik tayo sa kwento. Matapos marinig ang usapan nila, sobrang nagalit ang pink-haired na babae, iniisip na hindi lang siya pinahiya ni Elizabeth kundi tinangkang akitin pa si Master. Iminungkahi ng elf girl sa Horseman na magpahinga muna sila, lalo na't kailangan nilang mag-recover ng energy matapos ang matagal na pakikipaglaban sa mga monster. Hindi sang-ayon si Elizabeth sa ideya nila, sinabing wala siyang ekstrang oras na maaksaya para sa kanila. Nainis ang Catgirl kay Elizabeth at nagtanong kung bakit, kung ganoon siya kagaling, hindi na lang siya mag-isa. Pumayag ang elf girl, binigyang diin na kung hindi dahil sa kanila na nagbablock sa iba't ibang klaseng monster, hindi sana siya magiging ganito kakampan. Muling lumapit ang Horseman kay Elizabeth, sinabing makinig na lang muna ito at mas mabuti kung lahat ay magpahinga at mag-recover ng energy. Nag-alok pa siya ng elf potion. Ipinaliwanag niya na pagkatapos inumin ito, maibabalik nila ang kanilang status. Curious si Laping sa potion at tinanong niya si Elizabeth kung pwede niyang subukan ito, sabay ngiti na parang cute na tuta, at sinabing baka makakuha siya ng bagong inspirasyon para sa pagluluto niya. Iniisip ni Elizabeth na marami nang na-enjoy si Laping na magagandang bagay at gusto niya rin maranasan ang mga simpleng bagay. Kaya pumayag siya at kalaunan ay nag-set up na sila ng camp para makapagpahinga.
Pinuri ng pink-haired na babae ang elf potion at sinabing talagang effective ito. Sabi naman ng babaeng mandirigma na fully recovered na siya, kahit na hindi pa niya alam kung gaano pa katagal bago nila mahanap ang kayamanan. Kinuha naman ng elf girl ang isang potion mula sa storage ring niya at inaalok ito kay Elizabeth, sinabing ito ang special elf potion niya, na nakakapag-enhance ng iba't ibang estado. Dahil malakas na si Elizabeth, tinanggihan niya ito, pero sumingit ang horseman at sinabihan ang elf girl na huwag maging bastos, at inutusan siyang bigyan ng potion ang lahat. Hindi siya masaya pero inihagis niya ang potion kay Elizabeth na sinalo naman nito pero halatang hindi siya natuwa. Ibinigay ni Elizabeth ang potion kay Laping, pero nang tikman niya ito, sabi niya masyadong malansa ang lasa at nagdesisyon na huwag na lang inumin. Inalok niya ito kay Annie na nagpasalamat pero ipinaliwanag na hindi siya masyadong gumamit ng magic power kaya hindi niya kailangan. Matapos marinig ang kritisismo ni Laping sa potion, nainis ang elf girl, sinabing sayang lang iyon sa isang taong walang magic power. Ang sinabi ng elf girl habang itinatapon ang potion sa apoy ay lalong ikinagalit niya. Tinatanong niya si Elizabeth kung bakit niya itinapon ang elf potion niya, at malamig na sinagot ni Elizabeth na sang-ayon siya sa sinabi ng elf girl, ipinapakita na wala siyang pakialam sa potion. Nakialam si Laping para pakalmayan ang lahat at sinabing may dala siyang para sa lahat na hindi dapat baliwalain. Kinuha niya ang mga saging mula sa bag niya at sinabing gusto niyang ibahagi ito. Binigyan niya ng saging ang horseman at ipinamahagi ang iba pa sa lahat. Sa huli, binigyan niya si Annie ng mansanas, sinabing naubos na ang mga saging at tinanong kung okay lang ba sa kanya ang mansanas. Naiyak si Annie nang matanggap ang mansanas at tinanong si Laping kung talaga bang ibibigay niya iyon sa kanya, na ikinagulat ni Laping dahil akala niya ay simpleng mansanas lang iyon at walang dahilan para umiyak. Sinabi ni Annie kay Laping kung pwede bang dalhin niya ang mansanas sa mga kapatid niya sa bahay ampunan dahil matagal nang hindi nakakakain ng sariwang prutas ang mga ulila roon. Pagkarinig ng kwento ni Annie, naintindihan ni Laping kung bakit siya umiiyak. Sinabi niya kay Annie na syempre pwede niyang dalhin iyon at nangakong mamimites pa siya ng prutas para dalhin sa ampunan pag uwi niya. Nangako si Laping kay Annie na lahat ng bata sa ampunan ay makakakain ng sariwang prutas. Itinapon ng pink-haired na babae ang saging na ibinigay ni Laping, sinabing wala siyang pakialam sa bulok na prutas na iyon at hindi niya iyon kailangan. Sumang-ayon din ang elf girl, sinabing hindi ito may kukumpara sa elf potion niya. Nagsuggest ang horseman na punuin muna nila ang kanilang mga tiyan, at kapag nakuha na nila ang kayamanan, ililibre niya sila ng masarap na pagkain. Nagsimula silang kumain ng mga saging, at sa unang kagat pa lang, may kakaiba na silang naramdaman, nagningning ang kanilang mga katawan, at sa isang iglap, napunta sila sa isang kagubatan. Nagtanong sila kung saan sila naroroon, at biglang lumabas ang tatlong mantis na kumakanta, inimbitahan silang sumayaw. Nagsimula ang tatlong sumayaw, habang si Laping ay nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Ito pala ang epekto ng saging. Ang pink-haired na babae at ang elf girl na hindi kumain ng saging ay sobrang nagulat. Tinanong ng elf girl ang horseman kung ano ang ginagawa niya. Sa sumunod na sandali, matapos kainin ang mga saging, tumaas ang antas ng horseman at ng kanyang mga asawa, at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Patuloy na tumataas ang kanilang magic levels. Pagkatapos ng kanilang sayaw, nagulat si Laping at pumalakpak, tinawag itong isang bonfire performance at sinabing talaga namang nagustuhan niya ito. Binanggit pa ni Laping na ang mga kultura at kaugalian ng ibang mundo ay talagang nakakaaliw at sulit makita ang sayaw ng mga senador. Habang masaya si Laping, iniisip ni Elizabeth na si Laping ay alam na ang posibleng panganib sa unahan kaya ini-enhance sila ng maaga para magpatuloy sa laro. Samantala, ang elf girl na hindi kumain ng saging ay litong-lito at nagtanong kung ano ang nangyayari, iniisip niya kung paano biglang sobrang tumaas ang kanilang mga magic levels. Dahil sa kanilang pagkagulat, ipinaliwanag ni Annie na ito ay dahil kinain nila ang mga saging ni Kuya Laping. Pero hindi naniwala ang pink-haired na babae sa sinabi ni Annie, tinawag niyang kalokohan ito at nagtanong kung ang mga sirang saging na iyon ay binabad sa holy water para makapagbigay ng status boost. Sinabi ng babaeng mandirigma kay Jallia, ang pink-haired na babae, na ang saging talaga ang nagbigay sa kanila ng kakayahan na mag-breakthrough ng maaga. Binanggit niya na naging 2-star demon spirit siya ilang segundo lang matapos kainin ang saging.
Sumang-ayon ang Catgirl at sinabing matapos nilang kainin ang saging, pumasok sila sa bagong realm. Nagduda siya kung ang saging ay enchanted ng isang magician sa antas ng Demon Sovereign. Idinagdag ng Horseman na kahit siya, matapos kainin ang saging, ay nakapag-breakthrough ng 3 antas ng sunod-sunod, umabot siya sa 3 Star Great Demon Spirit, at hindi siya makapaniwala. Tinanong niya si Laping tungkol sa pinagmulan ng mga saging na ibinigay niya. Sa kabilang banda, si Laping ay labis na nalilito, hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng Horseman. Para kay Laping, simpleng saging lang ang mga ito. Dahil sa reaksyon ni Laping, tinanong siya ng Horseman kung may problema ba. Sinabi ni Laping na wala naman, at binanggit na bigla kasi siyang tinanong kaya hindi niya alam paano sasagutin, dahil ordinaryong saging lang talaga ang mga iyon. Hindi natuwa ang Horseman sa sagot ni Laping, iniisip na ito ay dapat isang hybrid crop na pinalaki ni Laping gamit ang isang magic item. Nilinaw ni Laping na pinalaki niya ang mga saging na ito gamit ang natural at organic na paraan ng pagtatanim, isang pamamaraan na naisip niya sa mundong puno ng mahika. Nang marinig ng pink-haired na babae at elf girl ang tungkol sa magical banana, mula sa kanilang master, napagdesisyonan nilang kainin ito para pataasin ang kanilang magic levels. Pero matapos nilang kumagat, nabulok ang saging kaya itinapon ito ng pink-haired na babae at sinabing sira ito. Nang makita ito, sinabi ni Little Annie na ito ay synchronicity. Pinuri siya ni Elizabeth dahil alam niya ang kahulugan ng synchronicity, at sinabi ni Annie na natutunan niya ito mula sa mga magic books. Tinanong naman ng Horseman si Annie kung ano ang ibig sabihin ng synchronicity. Ipinaliwanag ni Annie na ayon sa mga non-magic books, ang mga espesyal na kayamanan ay kadalasang kailangang gamitin sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon para magpakita ng epekto. Nahinuhan niya na ang saging ni Laping ay kailangang kainin ng 3 o higit pang tao ng sabay para maglabas ng epekto. Pagkarinig nito, nagalit ang pink-haired na babae kay Annie, sinabing bakit nagpapanggap siyang alam ang mga bagay na hindi naman niya talaga naiintindihan. Binanggit din niya na kinain ni Elizabeth ang saging niya ng mag-isa at hindi iyon nabulok. Humingi ng paumanhin si Annie at inamin na hindi rin niya alam ang sagot, pero iminungkahi niya na, maliban kung ang lakas ng gumagamit ay labis na mas mataas kaysa sa kayamanan, magiging ordinaryong bagay lang ito sa kanila. Sa kabilang banda, kinain ni Elizabeth ang kanyang saging nang walang problema at binalaan si Annie na huwag siyang tingnan ng ganoon. Humingi ng paumanhin si Annie, at iminungkahi ng elf girl na. Iminungkahi ng elf girl na maaaring ang epekto ay dulot ng naipon na elf potion ni Elizabeth sa paglipas ng panahon. Tinanong ng Horseman si Laping kung pwede bang mag-share ng iba pang prutas mula sa kanyang backpack para masubukan kung totoo nga ang sinasabi nila. Nagtanong ang elf girl kung talagang naniniwala ang Horseman sa mga kalokohang ito tungkol sa magical banana. Masaya namang sumagot si Laping na ang pagbabahagi ay ang pinakamalaking saya at nagsimula ng kumuha ng mas marami pang prutas mula sa kanyang bag. Samantala, natapos na ni Elizabeth ang kanyang saging, inagaw ang bag ni Laping, at idineklara na ito ang kanyang kakainin mamaya. Tumanggi siyang ibigay ang mga mahalagang prutas sa kahit sino at sinabihan si Laping na umalis na kapag naka-recover na sila dahil malapit na ang kanilang paglalakbay. Humingi ng paumanhin si Laping sa Horseman at sinabing ililibre niya ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Naiintindihan ng Horseman ang sitwasyon at sinabi kay Laping na magpatuloy na siya at susunod siya sa kanyang mga asawa pagkatapos nilang mag-empake. Nagpasalamat si Laping at iminungkahi na sabay-sabay silang umalis, pero ininterrupt ni Elizabeth, hinimok siya na magmadali o iiwanan siya nito. Pumayag si Laping at hiniling sa Horseman na magtipon-tipon sa unahan at magkita mamaya. Dahil dito, hindi natuwa ang mga asawa ng Horseman. Whispers ng Catgirl na dapat nilang agawin ang backpack dahil maaaring may itinatagong mas maganda doon. Pinakalma ng Horseman ang kanyang mga asawa, sinabing wala pang pagmamadali, at hindi pa ito ang tamang oras. Binanggit din niya na ang mga ordinaryong tao ay hindi basta-basta nagdadala ng ganitong mahahalagang kayamanan. Kaya tiyak na hindi siya simpleng prinsesa mula sa isang malalayong tribo. Kamakailan, ang isa sa 4 na pangunahing kapangyarihan, ang kaharian ng Aristotle, ay nag-aalok ng mataas na gantimpala para sa impormasyon tungkol sa nawawalang prinsesa. Kung hindi siya nagkakamali, ang prinsesang iyon ay narito mismo sa harap niya.
Kung maitataguyod niya ang prinsesa bilang kanyang babae sa pagkakataong ito, maaari siyang umakyat sa ranggo ng kapangyarihan ng kaharian ng Aristotle. Sa pagkakataong iyon, makakakuha siya ng higit pa sa mga magical fruits na nasa kanyang harapan. Nagsimula siyang tumawa ng malakas at idineklara na kanyang kukunin si Elizabeth at gagawin siyang isa sa kanyang mga harem girls. Nang makita ng kanyang 4 na asawa ang horseman na ganito, nagsimula silang pumuri sa kanya, sinasabi na isang kaakit-akit na pheromone ang umaabot mula sa kanilang master. Sinisi nila ang kanilang mga sarili dahil hindi pa nila nasisiyahan ang kanilang master. Sa kailaliman ng labirinto, maraming mga halimaw ang nagtatago sa mga anino. Isa sa mga ito ay ang Shadow Wolf Leader, isang makapangyarihang halimaw na bigla na lang natatakot. Sa susunod na sandali, makikita ang 3 individual na pumapasok sa kuweba, si Elizabeth, Laping, at si Little Annie. Tinanong ni Laping si Elizabeth tungkol sa madilim na labirinto at kung talagang may exit ba. Sumagot si Elizabeth na nasabi na niya sa kanya na ang labirinto ay isang ilusyon at malapit na silang makarating. Nagsimula silang magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng kuweba, pero si Little Annie ay labis na natatakot. Tinanong niya si Laping tungkol sa isang bagay na papalapit sa kanila. Tinanong ni Laping si Annie na ipaliwanag ng malinaw. Ngunit biglang may lumapit sa kanila ng mabilis. Pagkatapos nito, bumalot ang usok sa lahat. Nang clear ang usok, nakita natin ang horseman na dumarating kasama ang kanyang mga asawa. Humingi siya ng tawad sa lahat sa pag-aantala at humiling ng tawad kay Elizabeth. Nag-alok din siya na paglangkuran sila hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay, na nagsasabi na pwede pang umupo si Elizabeth sa kanyang likod. Ngunit hindi niya alam na si Elizabeth ay isang independenteng babae. Sinabi niya sa horseman na umalis na at hindi siya kwalipikadong maging kanyang kabayo. Pero ang elf girl ay hindi masaya, sinabi niya na si Elizabeth ay isang mapagmataas na babae at humiling sa kanya na huwag maging walang hiya sa harap ng master. Ngunit sa susunod na sandali, lahat ay nagulat at hindi alam kung ano ang nangyari. Naging takot sila nang biglang may mga bato na nahuhulog mula sa itaas. Nang tumingin si Laping sa kisame, nakita niya ang maraming insect monsters. Tinanong niya kung ano ang mga ito. Ang halimaw na ito ay isang dragonfly, at kinakain nito ang ulo ng elf girl. Bigla itong tumalon mula sa kisame at nagsimulang umatake kay Elizabeth, ngunit hindi nito alam kung sino si Elizabeth. Nagningning ang mga mata ni Elizabeth ng pula, at sa susunod na sandali, sumabog ang halimaw. Si Little Annie ay labis na natatakot, sinabi niya na tapos na, lahat sila ay mamamatay. Si Laping ay natatakot din, lumapit siya kay Elizabeth, hinawakan ang kanyang binti at nagsabi. Ito ay isang usaping buhay at kamatayan. Tinanong ni Laping si Elizabeth kung ano ang gagawin nila ngayon. Nakipaglaban si Elizabeth upang subukan ang likas na ugali ng tao, na hayaan ang mga makasarili at mapagmataas na sirain ang kanilang mga sarili muna. Ito ang kanyang unang hakbang. Maraming mga halimaw ang umatake ng napakabilis. Kinuha ng warrior girl ang karwahe at ginawang kalasag ito. Nagsimula namang mag-cast ng magic shield transformation at shield blade ang pink-haired girl. Gumawa siya ng shield barrier at isinama ang horseman at warrior girl sa loob ng barrier. Nang makita ito, nagtanong si Laping kung ano ang mangyayari sa kanila. Sumagot ang horseman na naniniwala siyang makakahanap sila ng paraan sa kanilang sarili. Iniisip niya na ito ay magandang pagkakataon para malaman ang lakas ni Elizabeth. Kung hindi siya kikilos, ang kanyang alalay at ang batang babae ay kakainin ng mga halimaw. Sinabi ng warrior girl na sino ang nagmamalasakit sa kanila ngayon, tapos na ang kooperasyon. Sabi naman ng pink-haired girl na dapat silang manatili sa labas at maging pain. Ngunit sa susunod na sandali, naputol ang kanyang ulo. Nang makita ng warrior girl ang ulo ng pink-haired girl, labis siyang natakot. Kung napatay ang pink-haired girl, mawawala ang magic barrier na ginawa niya, at ang mga halimaw ay magsisimulang umatake sa kanila. Sa kabilang banda, si Laping ay patuloy na nagtago sa likod ni Elizabeth, ngunit ginamit ng horseman ang kanyang Thunderbolt Flash upang patayin ang mga halimaw sa isang atake lamang. Gumamit din ang warrior girl ng kanyang shield strike at pinatay ang mga halimaw. Ang Invisible Barrier. Ang Catgirl ay isang assassination type at gumagamit ng kanyang short blade technique upang pumatay, ngunit kahit gaano siya karaming halimaw ang patayin, tila walang katapusan ito.
Kung magpapatuloy ito, mauubos sila sa rate na ito. Habang iniisip niya ito, biglang may halimaw na umatak sa kanya, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng horseman matapos gamitin ang kanyang Clapong Thunder backstep. Pero kahit gaano pa karaming halimaw ang patayin nila, tila walang katapusan ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Elizabeth kay Laping na makita ang kanilang tunay na kulay. Tinanong niya kung gusto pa rin ba niyang ipagpatuloy ang adventure game kasama sila. Sumagot si Laping na kalimutan na ito, dahil ang pagpunta dito ay upang magbayad ng utang na loob, at oras na para maghiwalay. Pero iniisip din niya na talagang hindi mahulaan ang mundo sa labas, marahil ay mas mabuti pang magtanim sa nayon. Ngunit ngumiti si Elizabeth at nag-isip na unang palakihin sila, at pagkatapos ay tukuyin kung may halaga ba silang iligtas. Ito ang kanyang ikatlong hakbang. Tinanong niya si Laping kung handa na. Siya lumabas. Nang marinig ito, nagtanong si Laping kung may paraan. Sinabi ni Elizabeth na nasa unahan lamang, ngunit sa susunod na sandali, may halimaw na lumapit at umatak kay Annie. Akala ni Annie ay katapusan na ng kanyang buhay, ngunit biglang nag-transform ang kanyang bunny doll at pinatay ang halimaw. Pagkatapos patayin ang halimaw, nagbago ito muli. Hindi alam ni Annie kung ano ang nangyari, ngunit bago pa man niya maunawaan, tinanong siya ni Laping na sumunod sa kanya. Matapos ang ilang sandali, umabot si Elizabeth sa invisible barriers na sinimulan niyang i-cast ang magic spell. Pagkatapos mawala ng magic barrier, lumitaw ang isang higanteng pintuan na nagulat si Laping. Sinabi niya, "So, ang exit ay isang nakatagong higanteng pintuan." Nagsimulang bumukas ang pintuan, at tinawag ni Elizabeth sila na magmadali at sumunod. Samantala, sinusulyapan ng horseman si Laping ngunit hindi siya pinapansin ni Laping. Sinabi ni Laping kay Annie, "Tara na," at dumaan sila sa pintuan. Sa kabilang banda, ang horseman at ang kanyang mga asawa ay patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw. Sinabi niya sa kanyang mga asawa na magmadali at sumakay sa kanyang likuran at humawak ng mahigpit. Galit na galit siya, sinasabing hindi sila basta-basta may iligtas at nagsimulang tumakbo papunta sa higanteng pintuan. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang pintuan, at nang makita nila ang nasa loob, sila ay labis na namangha. Ang silid ay puno ng ginto at mga alahas. Kung umabot ka ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe. Please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap. Yung kwarto ay punong-puno ng ginto at mga alahas. Sobrang nagulat sila pagkat natagpuan nilang nakatayo sila sa isang lumilipad na isla na puno ng kayamanan. Si Laping ay sobrang na-excite, sabi niya na ang daming ginto at feeling niya sobrang yaman niya. Nakatayo rin doon si Annie, ang batang babae, iniisip kung pwede ba talaga silang kumuha ng ilan. Biglang dumating ang isang horseman at tinulak si Laping, pati na rin si Annie. Ang horseman, pagtingin sa kayamanan, ay sobrang nagulat din at biglang ngumiti, iniisip na ang kayamanang matagal na niyang hinahanap ay totoo pala. Yung kayamanang sinasabi niya ay ang Demon King's Nectar. Sabi ni Laping, "Ngayon na nahanap na natin ang kayamanan, kailangan natin itong paghatian. Di namin hinihingi ang iyong pasasalamat, pero wag kang sobrang unreasonable." Pero di natuwa ang horseman, at sumagot, "Oo, di namin inaasahan na magiging helpful kayong lahat sa pagpaparami ng bilang. Bilang pasasalamat, pabibilisin ko ang kamatayan nila." Pero nang may sinubukan ang horseman kay Laping at sa iba, biglang bumukas ang isang malaking dilaw na mata mula sa mga gintong barya. Biglang nagsimulang yumanig ang buong isla. Biglang lumabas ang isang malaking dragon sa harap ng lahat. Pagkakita ni Laping sa dragon, sobrang natakot siya at sinabi kay Elizabeth na tingnan ang dragon. Ito ang unang beses na makakita si Laping ng totoong dragon, pero parang wala lang kay Elizabeth. Sa kabilang banda, ang batang si Annie ay nanginginig sa takot at nabanggit niya na may mas nakakatakot pa na nakatago. Biglang naging itim ang kanyang mga mata at tinawag niyang, "Master," habang iniisip kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Pagkakita ni Elizabeth kay Annie sa ganong estado, naging suspicious siya, pero bago siya makapagsalita, nagsimulang umatake ang dilaw na dragon. Ang warrior girl ay tinanong ang horseman at ang cat girl kung ano ang dapat nilang gawin, lalo na't sobrang lakas ng dragon.
Pero hindi sila pinansin ng horseman at sinabihan sila na bigyan siya ng oras para maka-charge ng isang atake na papatay dito ng isang bagsakan. Pumayag ang Catgirl at Warrior Girl at sinimulan nilang atakehin ang dragon. Sinabi ng Warrior Girl sa Catgirl na ilihis ang atensyon ng dragon para makapag-atake siya ng maayos. Pumayag ang Catgirl at ginamit ang clone technique niya para gumawa ng 100 clones na sabay-sabay umatake sa dragon. Sa kabilang banda, si Horseman ay SM at iniisip niya na ang higanteng dragon na lang ang natitirang banta kaya hindi na niya kailangang itago ang kanyang kapangyarihan. Tinawag niya ang lahat ng magic niya para mag-ipon ng enerhiya sa pinakamalakas niyang move, ang Swift Thunder Flash, at nagsimulang kumislap ang kanyang espada. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy na inaatake ng Catgirl ang dragon gamit ang assassination technique niya. Pero kahit anong gawin niya, parang hindi gumagana ang mga skills niya at ni isang gasgas ay hindi niya magawa sa dragon. Iniisip niya na ang assassination technique niya ay kayang magbigay ng attack power na may weak point breaking effect, pero wala pa ring epekto sa dragon. Biglang sinabi ng Warrior Girl sa Catgirl na siya na ang bahala. Ginamit niya ang skill na Shield Transformation Blaster at inihagis ang napakalaki niyang shield sa dragon. Akala niya ay epektibo ito. Ito ang bagong move na natutunan niya matapos maging 2-star Demon Spirit kaya sobrang tuwa niya. Pero sa kabilang banda, walang kahit anong gasgas ang dragon kahit tinamaan siya ng malaking shield kaya sobrang nainis siya sa Warrior Girl at nagsimulang umatake. Pagkakita ng Warrior Girl na walang epekto ang mga atake niya, nalito siya at nagtaka kung bakit hindi ito tumalab sa dragon. Pero sa isang iglap, pinatay siya ng dragon sa isang atake lang. Pagkakita ng Catgirl sa nakakatakot na eksenang iyon, sobrang nagalit siya at ginamit ang Thousander's clone technique niya. Sa isang iglap, libo-libong clones ng Catgirl ang lumabas at sabay-sabay na umatake sa dragon. Pagkatapos nun, sabi niya na kahit hindi siya makagawa ng malaking damage sa dragon, sapat na ito para gambling siya. Pero mali ang pag-intindi niya sa dragon. Ginamit ng dragon ang skill niyang Golden Hurricane. Lahat ng gintong barya sa paligid ng dragon ay nagsimulang bumuo ng isang buhawi sa paligid niya, pinapatay ang lahat ng clones ng Catgirl. Ang iba sa mga gintong barya ay nagsimulang umatake sa Catgirl. Sa susunod na sandali, pati sina Laping at Elizabeth ay inatake na rin ng mga gintong barya. Nakatayo lang si Laping na walang ginagawa. Sinabi ni Elizabeth kay Laping na sobrang kalmado niya, pero natural lang iyon sa kanya. Hindi alam ni Elizabeth na sa totoo lang, sobrang takot na takot si Laping at iniisip niya na muntik na siyang mamatay kanina. Pero hindi tumigil ang dragon at tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake nito. Ginamit ni Annie, ang batang babae, ang dollhouse release summon technique niya at isang malaking oso ang lumabas para protektahan sila. Sinimulan nitong protektahan sila mula sa atake ng dragon. Kasabay nito, habang nagkakast ng skill ang horseman, may mga gintong baryang nagtatangkang umatake sa kanya, pero sinimulan siyang protektahan ng Catgirl. Akala niya ay ayos na ang lahat, pero biglang may isang gintong barya na dumiretso at tumama sa ulo niya. Sa kabilang banda, natapos ng horseman ang pagcast ng skill niya at ginamit ang 300% lightning flash technique niya para patayin ang dragon sa isang atake. Kahit Demon Spirit ay hindi kayang harangan ang atakeng ito, pero hindi tumalab ang skill niya at walang gasgas ang dragon. Sa kabilang banda, nasira pa ang espada niya at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Habang iniisip ng horseman ang nangyari sa espada niya, biglang umatake ang dragon gamit ang buntot nito at itinapon siya sa kabilang panig. Sa simula, wala silang ideya na ang dragon na kalaban nila ay isang golden dragon, level 4-star demon sect. Habang nakikipaglaban ang horseman sa dragon, iniisip ni Laping, namatay na ba ang centaur sa tail slap? Mukhang kailangan ko nang gamitin ang trump card ko. Kaya tinanong niya si Elizabeth. Tinanong siya ni Elizabeth, ano ang gagawin mo? Sumagot si Laping at sinabing kailangan niyang kumilos. Nagulat si Elizabeth, iniisip kong nalaman na ba niya, pero mali siya. Natatakot si Laping na baka mamatay sila kung hindi siya tutulungan ni Elizabeth, kaya ipinahayag niya ang opinyon niya na nasa panganib siya kung hindi siya tutulong. Sumagot si Elizabeth na may masungit na mukha, wag mo akong uutusan sa harap ng iba. Pero naisip niya, gusto ba ni Laping na gamitin si Annie, ang batang babae, para takutin ako? Imposible. Sa kabilang banda, sinabi ni Annie,
hindi pa dumarating ang tunay na takot, baka hindi na tayo makalabas dito. Pagkarinig nito, lumapit si Elizabeth kay Annie at sinuri siya. Ipinakita ni Annie na mayroon siyang dugo ng Jimmy at sinabihan siyang ipakita kung ano ang kaya ng magic niya. Inilagay ni Elizabeth ang kamay niya sa ulo ni Annie, at biglang bumalot ang kulay purple na liwanag sa katawan ni Annie. Pagkatapos nito, nagsimulang maalala ni Annie ang kanyang nakaraan, noong naglalaro at kumakain siya kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Isang araw, inatake sila ng mga halimaw na nakasuot ng itim na robe, at nang tinangka siyang patayin, biglang nagising ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Pinatay niya ang lahat ng mga halimaw pero nawalan siya ng kontrol at napatay din ang mga nakababata niyang kapatid. Mula noong araw na iyon, pilit niyang pinigilan ang sarili niyang magic para baguhin ang kanyang alaala. Nang malaman ito ni Elizabeth, sinabi niya kay Annie, "Ang tanga mo," at pinalabas ang magic niya. Umiiyak si Annie at sinabing, "Kasalanan ko ito. Kuya, ate, pinatay ko kayo. Patawad, patawad." Pero hindi siya pinansin ni Elizabeth at sinabing, "Isa kang kahihiyan sa dugo ng Jimmy clan. Kung gusto mong makatakas sa kulungan ng pagsisisi, tumayo ka at lumaban para sa akin." Pagkarinig nito, sinabi ni Annie, "Tama ka," at tumayo siya, sinabing, "Sa pagkakataong ito, gusto kong protektahan si Kuya Laping." Nagsimula siyang lumutang sa langit at ginamit ang kanyang puppet summon ng magic skill. Biglang lumabas ang malalaking at malalakas na puppets. Inatake ng dragon si Annie, pero hinarang ng panda puppet niya ang atake gamit ang katawan nito. Hinawakan ng panda ang binti ng dragon para hindi ito makagalaw. Sa kabilang banda, sinimulan ng rabbit doll ang pag-atake sa dragon, paulit-ulit na tinatamaan ang parehong spot hanggang mabasag ang matigas na katawan ng dragon. Tinanong ni Laping si Elizabeth, "Elizabeth, anong ginawa mo kay Annie? Paano siya nagbago ng ganito?" Sumagot si Elizabeth na wala siyang ginawa kundi ang tulungan siyang tanggapin ang katotohanan. Patuloy na nakikipaglaban si Annie sa dragon, inutusan ang kanyang rabbit puppet na hawakan ang isa pang binti ng dragon. Nang umatake ang dragon sa rabbit puppet, hinawakan nito ang kamay ng dragon. Parehong pinipigilan ng panda at rabbit na makagalaw ang dragon, at inutusan ni Annie ang snake puppet niya na umatake. Binalot ng snake puppet ang buong katawan ng dragon at sinimulang atakehin ito. Gumamit ang dragon ng Golden Hurricane para lumaban, pero ginamit naman ng eagle puppet ni Annie ang wind magic nito para pigilan ang atake ng dragon. Sobrang namangha si Laping sa kapangyarihan ni Annie at sinabing, "Ang galing niya." Tinanong din niya si Elizabeth, ano nga pala ang ibig sabihin ng Jimmy bloodline ni Annie. Pero bago pa niya matapos ang tanong, itinulak siya ni Elizabeth dahil inatake sila ng isang lightning flash. Ang umatake kay Laping ay si Horseman, na buhay pa rin. Nakuha niya ang bag ni Laping na may lamang mga magical fruits. Pagkakita ni Elizabeth na buhay pa ang Horseman, sinabi niyang, hindi pa rin namatay ang walang hiyang ito. Sa kabilang banda, hiniling ni Laping na ibalik ang bag niya, pero hindi siya pinansin ng Horseman at sinabing, "Ang mga trump cards ninyo, ang mga prutas na ito ng realm, ay akin na ngayon." Sinimulan niyang kainin ang mga magical fruits ni Laping. Hindi maintindihan ni Laping at tinanong siya, "Anong ginagawa mo? Hateng gabi na pero gusto mo pang kumain." Matapos kainin ang mga magical fruits, may kakaibang nangyari sa katawan ni Horseman. Lumabas ang purple smoke mula sa katawan niya at bigla siyang nag-transform, naging isang pangit na halimaw. Sumigaw ang Horseman, ang lakas na patuloy na dumadaloy. "Nararamdaman ko ang hindi pa nararanasang lakas." At nagsimula siyang tumawa na parang kontrabida. Ngayon, isa na siyang Hawthorne Thor Eyes, at hindi na matukoy ang kanyang level. Sinabi ng Horseman na sa taglay niyang lakas ngayon, hindi na siya natatakot sa mga matandang miyembro ng Sword sa Guild. Pero bago pa niya matapos ang sinabi, inatake siya ng Golden Dragon gamit ang Golden Dragon Breath nito. Iniwasan ng Horseman ang atake ng dragon at biglang lumitaw sa harap ng mukha ng dragon, tumatawa at sinabing, "Tumigil ka sa pang-iistorbo sa akin." Inihanda niya ang Thunder Kick at inatake ang dragon, pinatay ito sa isang hampas lang. Pagkatapos patayin ang dragon, pumunta siya sa treasure. At kinuha ang isang kabaong na may lamang likido. Nang makuha ito, sinabi niyang, "Kapag nadagdag ito, hindi ko ma-imagine kung gaano ako lalakas," at nagsimulang uminom nito.
Matapos niyang uminom, nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan niya at ilang sandali lang, nag-evolve siya sa anyong evil face, sinasabing, karapat-dapat nga itong maging matamis na alak ng Demon King. Unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Sa kabilang banda, sinabi ni Laping kay Elizabeth, pa-weird ng pa-weird ang taong iyon, at hiniling kay Elizabeth na gumawa ng aksyon. Pero sinabi ni Annie kay Elizabeth, huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang lumapit sa inyo ni Kuya Laping, at sinimulan niyang i-cast ang kanyang puppet magic. Pero bago pa matapos ni Annie ang spell, pinatay siya ng horseman, sinasabing, unahin ang pagtanggal sa kanya bilang banta. Nagulat si Laping nang makita si Annie, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Lumapit ang horseman kay Laping at sinabing siya naman ang susunod. Hinawakan ni Laping ang katawan ni Annie at sinabing, Ate Annie, kapit lang, ililigtas ka ni Elizabeth. Sa kabilang banda, lumapit ang horseman kay Elizabeth at sinabing, alam kong may tinatago kang lakas, pero hindi na mahalaga iyon ngayon. Mayroon kang dalawang pagpipilian, una, maging babae ko ng kusa, dalhin ako sa kaharian mo, at tulungan akong angkinan ang lahat. Pangalawa, dahan-dahan kitang lalaruin hanggang sa maging wala kang silbi at gagamitin kita bilang bargaining chip para makuha ang gusto ko. Galit na galit si Laping at hiniling kay Elizabeth na patayin ang horseman. Narinig ito ng horseman at sinabing kay Laping, kailan pa ikaw may karapatang magsalita, basurang alipin. At sinimulang atakehin si Laping gamit ang Thunder Road. Pero bago pa niya maatake si Laping, may biglang umatake sa kanya at nagsimulang magpaikot-ikot ang horseman sa ere. Nababalot ng usok ang lahat, at nang magsimulang mawala ang usok, nakita si Laping na nagsabing, sige na, hindi na ako magpapanggap. Bago tayo magpatuloy sa ating recap, paki-subscribe at magkomento sa ibaba kung nagustuhan ninyo ang ating recap.